Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong kinahaharapan. Makulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Hello kids! Welcome sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Very good! Memorize nyo na ba yung ating song na Eskwela? Sana memorize na ninyo para habang tumutugtog ang kantang Eskwela at kumakanta si Coach Miko ay nakakasabay na rin kayo. Kumusta ba kayo mga kids? Nakakain na ba? Nakapagmeryenda na ba? Aba, very good. Yung iba, nakainom na ba ng tubig? Oo, ngayon lang naalalang iinom ng tubig. O sige, inom muna kayo ng tubig. Yan, very good. Dahil ang pag-inom ng tubig ay mahusay sa katawan. At sabi nga ng mga eksperto, ng mga health expert, dapat ang mga bata ay iinom ng tubig. Mas maraming tubig. Ang minimum nga ay 8 baso ng tubig kada araw. At kapag mas mainit, ay dapat mas maraming tubig ang iniinom ng mga bata na kagaya ninyo. Very good. Okay, ready na ba kayo sa ating lesson ngayong araw na to? Sino sa inyo ang excited na? Kung excited ka nga, i-press mo nga itong happy face. Kung ikaw naman ay napapawaw, i-press mo nga itong wow face. Kung ikaw naman ay napapalike, sige nga, i-press mo nga itong like. At kung ikaw naman ay napapa-clap, yan, i-press mo nga itong clap. At kung ikaw ay may sad face, huwag mo nga itong i-press. Hindi, joke lang. Sige nga, i-press mo yung sad face para makita ko kung sino yung happy at kung sino yung sad. Ayan, meron ding mga nag-press ng sad face. O bakit kayo sad? Ano ang nangyari sa inyo? Yan. Pero syempre, gusto namin na happy kayo ngayong araw na ito. O sige na, kahit na medyo sad yung feeling ninyo, try nyo nga nang umiti. Patingin nga ng mga ngipin. Kumpleto pa ba ang mga ngipin? Naku, parang may kulang na, pero ang cute nyo pa rin. O di ba, nung nag-smile ka, naging happy yung pakiramdam mo? Very good. Kung hindi maayos yung pakiramdam mo kasi meron kang fever o meron kang lagnat, it is our prayer na maging mabilis ang iyong recovery sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Bago tayo magsimula sa ating lesson, meron muna tayong laro. Ready na ba kayong maglaro?
Sige, ang ating checking of attendance, tapos makakapaglaro pa tayo, ay tataas niyo yung kamay ninyo kapag kayo yung may paborito ng kulay na sasabihin ko. Ready na ba? Okay, itaas nga ang kamay ng mga batang ang favorite color ay red o pula. Ang dami! Very good! Yan, present na ang mga may paboritong pulang kulay. O, next naman na tatawagin ko na attendance. Ang mga batang ang paboritong kulay ay orange o kahel. Favorite nyo ba yon? Yung fruit na orange. Yung color lang daw. Yung iba kumakain ng orange. Very good. Okay, ayan. Present na ang mga bata na ang favorite color ay kahel o orange. Next color! Yellow! Sino dito ang may favorite color na yellow o dilaw? Taas ang kamay. Ayun, nahihiya pa. Very good. Okay, so present na ang mga bata na ang favorite colors ay red o pula, orange o kahel, at yellow o dilaw. Okay. Next color ay green. O, sino dito? Sino dito yung ang paboritong kulay ay green? Patikin nga. Taas ang kamay. Very good. Yan. Paborito nila ay green o luntian o berde. Okay, so present na sila. Next naman ay ayun na, excited na. Yung mga ang favorite color ay blue. Okay, tumatalon-talon pa. Tama. Very good. Yan. Okay. Present na ang mga bata na ang paboritong kulay ay blue, asul, o bughaw. Okay. Next. Purple. Purple. Sino may favorite ng color purple? Taas ang kamay. Okay. Purple, violet, o lila. Yan. Present na ang mga batang yan. And, sino dito ang may paboritong kulay ay black o itim? Ayan. Very good. Present na rin kayo. Okay. At sino naman dito yung favorite color ay gray o abuhin? O parang yung suot ni Teacher Jo. Favorite color nyo. Ayan, okay. Madami-dami din na ang kanilang favorite ay color gray o abuhin. Okay, present na rin sila. O sino naman dito yung favorite color ay pink? Ayan, ang daming batang babae nagtaas. Ang favorite color nila ay pink o rosas. O yung iba nagtaas din ng kamay dun sa ibang color. Very good. Ayan. At yung iba naman, ang favorite color ay yung madami o yung rainbow o taas ang kamay. Yon, very good. Mahusay. Natutuwa naman ako na natututunan na ninyo ang mga kulay. Alam na ninyo ang label ng iba't ibang mga kulay. Maganda yan dahil yan ay preparation para sa inyong pag-iisip, para sa matematika, para sa pagbasa, at syempre, para sa communication. Mahalaga yun na alam ninyo ang iba't ibang kulay. At ang iba't ibang kulay na yan also represents o nagpapakita ng iba't ibang emosyon ng iba't ibang mga tao. Sa mga susunod nating lesson, matututunan natin yan. Pero sa araw na ito, sa episode ng Eskwela, i-ready na ninyo ang inyong mga sarili dahil narito na ang ating pag-aaralan. Isa sa pinakamahalaga nating pangangailangan, mga bata, ay ang tirahan. Ito ay nagsisilbing proteksyon laban sa init o lamig. Nagsisilbi rin itong pahingahan pagkatapos ng mahabang oras ng trabaho o pag-aaral. Mahalaga sa atin ang ating tahanan. At sa araling ito, matututunan mo ang katangian ng isang malusog na tahanan. Welcome sa ating online lesson ngayong araw na ito. Mga katangian ng isang malusog na tahanan. Una,
Ano ba yung gusto nyo sa isang malusog na tahanan? Tama. Dapat ito ay malinis. Ang malinis na bahay ay walang alikabok at kahit anong maaaring pamugaran ng mga mikrobyo. Ito rin ay hindi binabahayan ng peste gaya ng ipis, lamok, langaw at daga. Pangalawa, ito ay ligtas. Ang ligtas na tahanan ay malayo sa anumang maaaring magdulot ng anumang disgrasya sa bawat miyembro ng pamilya. Ito ay malaya sa anumang magdudulot ng pagkakasugat, pagkatusok o aksidente. Pangatlo, ito ay malusog. Ang malusog na tahanan ay naglalayo sa pamilya sa pagkakaroon ng sakit, dala ng mikrobyo o virus. Ang isang malinis na bahay ay isang ligtas at malusog na tahanan. Dapat na panatilihin itong malinis, ligtas at malusog sa lahat ng oras upang maiwasan ang pagkakasakit at aksidente. Okay, sa mga oras na ito, isusulat mo ang happy face kung ito ay nagpapakita ng isang malusog na tahanan at sad face naman kung hindi. Ulit, happy face kung ito ay nagpapakita ng malusog na tahanan at sad face naman kung hindi. Una, kusina na puno ng pinagkainan. Kusina na puno ng pinagkainan. Happy face o sad face? Ano ang sagot mo? Kusina na puno ng pinagkainan. Kung ang sagot mo ay sad face, ikaw ay tama. Dahil dapat naghuhugas ng pinagkainan. Kasi ito ang magiging sanhi kung bakit darami ang mga peste sa bahay gaya ng ipis at daga. Ikalawa, tahanan na may maayos at malinis na silid. Tahanan at may maayos at malinis na mga silid. Happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay happy face, naku, happy face din ako dahil gustong-gusto ko ang malinis na tahanan. Number 3. Tahanan na may ipis at daga sa paligid. Tahanan na may ipis at daga sa paligid. Happy face ba o sad face? Ayun! Ano kaya ang sagot nila? Kung ang sagot nyo ay sad face, tama. Marami ang nasa sad face kapag nakakakita ng ipis at daga sa bahay. Number 4. Silid tulugan na may mga nakakalat na mga papel, lapis at mga laruan. Silid tulugan na may mga nakakalat na mga papel, lapis at mga laruan. Happy face ba yan o sad face? Kung ang sagot nyo ay sad face, check ka. Dapat ay inililikit ang mga papel, lapis at mga laruan para hindi nakakalat sa silid tulugan. Panglima, tahanan na ang mga miyembro ng pamilya ay masisigla. Happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay happy face, ikaw ay check. Dahil masaya ang tahanan na mayroong miyembro na masisigla. Pang-anim, isaayos ang mga damit sa kabinet.
Isaayos ang mga damit sa cabinet. Happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay happy face, tama ka. Dapat na isaayos ang mga damit sa cabinet. Kaya kids, dapat tulungan ang mga magulang sa pag-aayos ng mga damit sa cabinet, ha? Ikapito, pulutin ang mga kalat. Itapon ito sa tamang lagayan. Pulutin ang mga kalat, itapon ito sa tamang lagayan. Yan ba'y happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay happy face, ikaw ay tama. Marami ang mapapa-happy face sa'yo kapag pinupulot mo ang mga kalat at itatapon sa tamang lagayan. Ikawalo, panatilihin ang mga kalat sa mesa. Panatilihin ang mga kalat sa mesa. Happy face ba o sad face? Kung ang sagot mo ay sad face, tama ka. Ang sagot ay hindi dapat pinapanatili ang mga kalat sa mesa. Very good. Ikasyam, alisin ang mga bagay na hindi kailangan. Alisin ang mga bagay na hindi kailangan. Happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay happy face din ako dahil dapat inaalis ang mga bagay na hindi kailangan. At panghuli, ilagay ang mga kasangkapan sa tamang lugar. Ilagay ang mga kasangkapan sa tamang lugar. Happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay happy face, ikaw ay tama. Sa ating gawain sa pagkatuto, kailangan mong muli ng lapis at papel. Pagmasdan ang loob ng inyong bahay. Lalagyan mo ng check ang kahon na nagsasabing maaari mong gawin upang maging malusog ang iyong tahanan. Ganito ang iyong gagawin. Sa iyong papel, sumulat ng numbers mula 1 to 5. Iguhit ang kahon sa kada number. Okay. Number 1. Paghuhugas ng pinggan. Paghuhugas ng pinggan. Check ba o X? Pangalawa, pag-aayos ng mga damit sa kabinet. Pag-aayos ng mga damit sa kabinet. Check o X? Pangatlo, pagpupulot at pagwawalis ng mga kalat. Pagpupulot at pagwawalis ng mga kalat. Check or X? Pang-apat, pagpupunas ng alikabok sa mga kagamitan. Pagpupunas ng mga alikabok sa mga kagamitan. Check o X? At panghuli, pagtatanggal ng agiw. Pagtatanggal ng agiw. Check o X? Sa kabuuan, kung pagmamasdan ninyo ang inyong mga sagot, ang lahat ng yan ay pwedeng gawin para maging malusog ang inyong tahanan. Kaya kids, dapat tumulong kayo ha. Una, sa paghuhugas ng pinggan, pag-aayos ng mga damit sa kabinet, pagpupulot at pagwawalis ng mga kalat, pagpupunas ng alikabok sa mga kagamitan, at pagtatanggal ng agiw. Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan.
Madalas ka bang makaramdam ng pang-aapi o yung pang-aasar? Pakinggan mo ang aral sa kwento natin ngayong araw. Sa isang farm, may maliit na asno na laging pinagtatawanan. Tinatawag siyang lampa at hindi makatakbo ng mabilis dahil sa kanyang kaliitan. Hello, friends! Ang ganda ng suot mo. Ang sapatos mo ang kintab, nakakasilaw sa ganda. Wow! At ang karwahe ang laki-laki. Bagay na bagay sa'yo ang suot mong bakal sa katawan, kaibigang kabayo. Salamat sa inyo. Kaibigan talaga kayo. Oh, saan bang lakad mo, kaibigang kabayo? At napakaganda ng ayos mo. Hay nako, asno. Huwag mo nang itanong at baka mainggit ka na naman. Saan nga ang lakad mo, kaibigang kabayo? Simple lang naman. Ako ay susunduin mamaya ng isang katiwala. Nya! Sasakyan daw ako ng isang hari. Yung pinakamayabang hari sa kabilang bayan. Kaya, kitang-kita nyo naman, suot pa lang at karwahe. Mukha ng mayaman. Oo nga, kaibigang kabayo. Napakapalad mo naman at ang husay mo para piliin ka ng hari. Siyempre, tingnan nyo naman ang tayo ko. Very confident. Ano ba yung itsura mo, asno? Lagi ka lang nakayuko at nasa isang gilid nakapwesto. Bilis-bilisan mo naman ang kilos mo. Hindi mo ako gayahin. Isang malaking kabayo. Mabilis akong tumakbo. Halika, maghabulan tayo! Bilis! Paano ba yung mabilis? Ganito ba? Kumain ka ng isang sakong damo. Bibilis kang lumaki. Oo nga, bakit hindi ka gumaya sa amin? Ako si Kalabaw, napakasipag ko. Baw. Ako ang katulong ng boss ko na magsasaka sa araw-araw. Nagiging madali para sa kanya ang pagtatanim at kahit na ang pag-ani dahil kasama niya ako palagi. Kahit gaano katindi ang sikat ng araw, walang atrasan sa trabahong pangmalakasan. O naman, halos bahay ang daladala. Kasama ako ng boss ko kahit saan siya magpunta. Dala ko ay bigas, mga kagamitan, kahit ng paninda. Kasi hindi ako madaling mapagod at laging handang lumakad. Araw-araw, lagi siyang pinapansin ng ibang mga hayop gaya ng baka, kabayo at kalabaw. Pero madalas ay naiiwan ng asno na naluluha at nalulungkot. Oh, lampa! Lampa! Oh, lampa! 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 Pasensya na kayo. Hindi man kalaki ang katawan ko, hindi man sinlakas at singkising ng sa inyo, handa naman akong tumulong sa boss ko. Balang araw, pag malaki na ako, naniniwala akong magiging kagamit-gamit din ako. Sa ngayon, ganito muna ako. Ang lahat ng kaya kong gawin muna, ang aking sinusubukan. Marami ka pang kakaining damo, asno. Tingnan natin kung hanggang saan yung pagmamalaki mo. At sa palagay ko, hindi mo kayang abutin ang mga bagay na narating ko na. Oo naman, kaibigang kabayo. Sa haba at ganda ng buntot mo, walang panama to kay asno. Sa takong ng sapatos kong kakatok-katok sa kalsada habang ako'y tumatakbo, Sa patugulan na lang sa sakahan, baka sumuko ang maliit mong katawan. Sa kulay ng balat mong maputla, maraming sikat ng araw ang iyong kailangan.
Opo, tatandaan ko po ang inyong mga payo, kaibigang baka, kalabaw at kabayo. Balang araw, kapag lumaki na po ko, susundin ko po ang mga sinabi ninyo. Sa kabila ng napakaraming mga masasakit na salita na binato sa batang asno, parang ang lahat ng ito ay hindi niya pinapansin at siya ay nagpatuloy na tumulong sa gawain ng kanyang amo hanggang sa isang araw. Kaibigang kabayo, baka at asno, narinig ba niyo ang usap-usapan? Yung naghahanap ng masasakyan ang Mesiyas sa Jerusalem? Talaga ba? Naku, hindi na nila kailangang mapagod dahil kapag nakita nila ako, sigurado akong alam na this. Palagay ko naghanap sila ng mas malaki at yung may mas kayang manatili sa mainit na sikat ng araw. Kagaya ko na isang kalabaw. O baka naman ang hanap nila ay isang baka. Sa lawak ng kaya kong kargahin, ang bahay ng may-ari isakay mo pa. Feeling ko, ako na talaga. Ako yun! Ako na kasi ang kinuha dati ng hari eh. Give chance to others. Ako yun. At ang others ay none other than me. Teka po, saan niyo po ako dadalhin? Naku, hindi ko po alam kung kakayanin ko po. Pero sige po, susubukan ko po. Ikaw? Laking gulat ng magkakaibigang kalabaw, baka at kabayo nang pinili ng lalaki na masasakyan ng Mesiyas sa Jerusalem para sa kanyang triumphant entry ay ang asno. Pinili ni Jesus ang humble asno dahil ito ang sumisimbolo ng kapayapaan. Dumating si Kristo sa sanlibutan, alay ang kapayapaan para sa pangkalahatan. Wow! Nakakamangha! Ang lahat ay umuyuko at nagbibigay pugay sa kanya. Ang lalaking nakasakay pala sa akin ay ang hari ng mga hari. Salamat po, Jesus! Mga bata, huwag na huwag niyong titignan ang sarili bilang mas mataas sa kapwa. Lagi niyong tandaan na mahal ni Jesus ang mga batang mayroong humble heart. Hindi natutuwa ang Diyos sa batang nanghahamak ng kapwa-bata o nambubuli. Sabi nga sa Mateo chapter 23 verse 12, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong kinahaharapan. Magkulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto
tubig ay tipirin. Kids, ang tubig ay isa sa mga mahalagang pangangailangan ng ating katawan. Datapwat, ito ay kailangan natin. Ang malinis na tubig ay maaaring maubos kung ito ay hindi natin gagamitin ng maayos. Napakahalagang matutunan natin ang tamang paraan ng pagtitipid ng malinis na tubig upang hindi magkaroon ng kakulangan sa malapit na hinaharap. Sa araling ito, matututunan mo ang mga paraan ng pagtitipid ng tubig. Kids, ano-ano nga ba ang mga pamamaraan ng pagtitipid ng tubig? Una, gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo sa paglilinis at pagdidilig. Pangalawa, isarado ang gripo kapag hindi ito ginagamit. Kapag kayo ay nagsisipilyo, dapat ang gripo ay nakasara. At gumamit ng baso para hindi natatapon ang tubig. Ikatlo, gamitin ang pinagbanlawan na pambuhos o panlinis ng palikuran. Gamitin ang pinagbanlawan na pambuhos o panlinis ng palikuran. Ikaapat, kumuha lamang ng sapat na tubig na iinumin o gagamitin. Kumuha lamang ng sapat na tubig na iinumin o gagamitin. Sa ating pagsasanay ngayon, isulat sa iyong papel ang letter T kung ang pangungusap ay tama at nagsasaad ng paraan ng pagtitipid ng tubig. Isulat naman ang letter M kung ang pangungusap ay mali. Again, isulat ang letter T sapat lang kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tama o tamang paraan ng pagtitipid ng tubig. At isulat naman ang letter M kung ang pangungusap ay mali. Unang tanong, maglaro ng tubig kasama ang iyong mga kaibigan. Maglaro ng tubig kasama ang iyong mga kaibigan. Letter T o letter M? Letter T para sa tama, letter M naman para sa mali. Ano ang iyong pipiliin? Kung ang sagot mo ay letter M, ikaw ay tama. Mali na maglaro ng tubig dahil ito ay nakapagsasayang ng supply ng tubig. Number 2. Isarado ang gripo habang nagsasabon ng kamay. Isarado ang gripo habang nagsasabon ng kamay. Letter T o letter M? Tama ba o mali? Kung ang sagot mo ay letter T para sa tama, ikaw ay tama. Ikatlo, hayaang nakabukas ang gripo habang nagsisipilyo. Hayaang nakabukas ang gripo habang nagsisipilyo. Letter T para sa tama, letter M naman para sa mali. Ano kaya ang tamang sagot? Kung ang sagot mo ay letter M o mali, tama. Mali yun na hinahayaang nakabukas ang gripo habang nagsisipilyo. Ikaapat, gumamit ng shower kaysa sa balde at tabo sa paliligo. Gumamit ng shower kaysa sa balde at tabo sa paliligo. Tama ba yun o mali? Letter T o letter M? Kung ang sagot mo ay letter M, ikaw ay tama. Mali na gumamit ng shower kaysa sa balde at tabo sa paliligo dahil mas maraming nauubos na tubig sa shower
kaysa gagamit ka ng balde at tabo. Ikalima, gamitin ang pinagbanlawan ng labahing damit na panglinis sa palikuran. Gamitin ang pinagbanlawan ng labahing damit na panlinis sa palikuran. Letter T o letter M? Tama ba o mali? Kung ang sagot mo ay letter T o tama, ikaw ay correct. Very good mga bata! Okay kids, narito ang ilang mga paraan ng pagtitipid ng tubig. Paalaala yan sa inyo ng inyong mga teacher dito sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Una, gumamit ng balde at tabo sa pagliligo. Imbis na shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Pangalawa, isarado ang gripo kapag ito ay hindi ginagamit. Isarado ang gripo kapag ito ay hindi ginagamit. Ikatlo, kumuha lamang ng sapat na tubig na gagamitin. At ikaapat, gamitin ang pinagbanlawan na pambuhos o panlinis ng palikuran. Ang hangin. Ang hangin ay isa sa mga mahalaga nating pangangailangan. Ito ay kailangan natin sa paghinga upang mabuhay. Ito ay nararamdaman kahit saan. Ang hanging dumadaloy sa loob ng ating tahanan ay tinatawag na indoor air. Ang indoor air ay maaaring matagpuan sa loob ng mga paaralan, mall, simbahan, at iba pang mga gusali. Dahil sa pandemya, tayo ay mas madalas na nananatili sa loob ng ating tahanan. Ang malinis na hangin sa loob ng tahanan o indoor air ay napakahalaga para tayo ay manatiling buhay at malusog. Kids, ano-ano nga ba ang epekto ng malinis na indoor air sa ating kalusugan? Una, pinapanatili tayong buhay. Pangalawa, tumutulong sa pagpapalakas ng ating resistensya. Pangatlo, tumutulong upang tayo ay magkaroon ng lakas o energy na ginagamit natin sa pang-araw-araw na gawain. Kaya napakahalaga na meron tayong malinis na indoor air sa tahanan. Ano naman daw ang epekto ng maruming indoor air sa ating kalusugan? Ang mga epekto nito, paghina ng puso at ng baga. Pangalawa, pagkakaroon ng iritasyon o allergy sa ilong at sa mata. Pangatlo, pagkakaroon ng sakit tulad ng hika. At pang-apat, hirap sa paghinga. Sa ating gawain ngayon, isulat ang letrang A sapat lang kung ito ay epekto ng malinis na hangin. Isulat ang letrang A sapat lang kung ang babasahin ko ay epekto ng malinis na hangin. Isulat naman ang letrang B kung ang epekto ay mula sa maruming hangin. Isulat ang iyong sagot sa papel.
nagpapalakas ng ating resistensya. Nagpapalakas ng ating resistensya. Letter A ba o letter B? Letter A kung ito ay epekto ng malinis na hangin. Letter B naman kung ito ay epekto ng maruming hangin. Kung ang sagot mo ay letter A, epekto ng malinis na hangin, ikaw ay tama. Ikalawa, humihina ang puso at baga. Iyan ba ay epekto ng malinis na hangin? Letter A. O epekto ng maruming hangin? Letter B. Kung ang sagot mo ay letter B, epekto ito ng maruming hangin, kaya humihina ang puso at baga. Tama ang iyong sagot. Ikatlo, pinapanatili tayong buhay. Pinapanatili tayong buhay. Ito ba ay letter A o letter B? Letter A kung ito ay epekto ng malinis na hangin o letter B, epekto ng maraming hangin. Kung ang sagot mo ay letter A, epekto ng malinis na hangin, ikaw ay tama. Ikaapat, ito ay nagbibigay lakas. Ito ay nagbibigay lakas. Epekto ba ito ng malinis na hangin, letter A, o letter B naman, epekto ng maraming hangin? Kung ang sagot mo ay letter A, epekto ng malinis na hangin, ikaw ay tama. Panghuli, nahihirapang huminga. Nahihirapang huminga. Letter A kung ito ay epekto ng malinis na hangin o letter B naman kung epekto ito ng maruming hangin. Kung ang sagot mo ay letter B, epekto ng maruming hangin, ikaw ay tama. Nagbabalik ang Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako pa rin, Teacher Jo, ang inyong guro ngayong araw na ito. Sa pagpapatuloy ng ating lesson patungkol sa malinis na hangin, narito ang ating gawain. Sa aking babasahing pahayag, isulat sa numero ang letter T kung ito ay tama at letter M naman kung ito ay mali. Unang tanong, kayang mabuhay ng tao na walang hangin? Kayang mabuhay ng tao na walang hangin? Letter T o letter M? Tama o mali? Kung ang sagot mo ay letter M, tama ka. Hindi kayang mabuhay ng tao na walang hangin. Kaya kids ha, wag na wag yung kakalimutang huminga. Wag na wag yung susubukan na hindi hihinga dahil nakasasama yan sa inyong kalusugan. Ikalawa, ang maduming hangin ay mabuti sa kalusugan. Ang maduming hangin ay mabuti sa kalusugan. Letter T o letter M? Kung ang sagot mo ay letter M, mali, tama ka. Mali ang pahayag na ang maduming hangin ay mabuti sa kalusugan. Ikatlo, nagpapalakas ng resistensya ang malinis na hangin. Nagpapalakas ng resistensya ang malinis na hangin. Is it letter T para sa tama o letter M para sa mali? Kung ang sagot mo ay letter T o tama, ikaw ay correct. Number 4. Mahirap huminga kapag malinis ang hangin. Mahirap huminga kapag malinis ang hangin.
Letter T para sa tama, letter M para sa mali. Anong sagot? Kung ang pinili mo ay letter M, ikaw ay tama. Masarap kayang huminga kapag malinis ang hangin. Ikalima. Ang hangin ay mahalagang pangangailangan ng ating katawan. Ang hangin ay mahalagang pangangailangan ng ating katawan. Letter T o letter M? Kung ang pinili mo ay letter T para sa tama, ikaw ay tama. Very good, kids! Kids, alam niyo bang kahit sa loob ng tahanan ay mayroon ding polusyon? Oo, maaaring maging marumi ang hangin sa loob ng tahanan. Sa paanong paraan? Kapag ang hangin sa loob ay nahaluan ng usok, alikabok, at iba pang uri ng kemikal na nakasasama sa ating kalusugan, ito ay nagreresulta sa pagdumi ng hangin. Ang pagdumi ng hanging panloob ay tinatawag na indoor air pollution. Sa araling ito, matututunan mo ang pinagmula ng polusyon sa hangin sa loob ng tahanan. Ano-ano nga ba ang mga pinagmumulan ng polusyon ng hangin sa loob ng tahanan? Kids, nagtataka ba kayo na kahit sa loob ng bahay ay pwedeng magkaroon ng polusyon sa hangin? Ano-ano nga ba ang pwedeng pagmulan ng polusyon sa hangin sa loob ng tahanan? Usok mula sa pagluluto. Oo, ang usok mula sa pagluluto na hindi nakalalabas ay sumasama sa hangin at nagdudulot ng polusyon sa loob ng bahay. Ikalawa, mga kemikal na ginagamit sa bahay. Ano-ano nga ba yon? Pamatay insekto o insecticides, bleach, pabango. Ang mga insecticide, pabango at mga kemikal na ginagamit sa bahay gaya ng bleach, naglalaman yan ng nakalalaso na kemikal na maaaring humalo sa hangin na iyong hinihinga. Ikatlo, alikabok, dumi at mikrobyo mula sa mga madudumi at di nalilinisang gamit sa bahay. Kahit na yon, ang hindi palagi ang paglilinis, kids, ng mga kagamitan sa bahay ay nagreresulta sa pagkaipon ng dumi at alikabok. Yan din ang nagiging sanhi kung bakit madalas kayong nababahing o kaya nangangati ang lalamunan o kaya naman ay nauubo. Ikaapat, pintura. Ang pintura ay naglalaman din ng kemikal na humahalo sa hangin na nakasasama sa kalusugan. Diba kapag bagong pintura ang bahay? Masakit sa mata, masakit sa ilong? Ibig sabihin niyan, merong kemikal na nakapagdudulot ng polusyon sa hangin. Ikalima, usok mula sa pagsisiga ng mga papel at dahon. Alam niyo ba na ang usok mula sa pagsisiga ng papel at mga dahon na laglag sa puno sa labas ay maaaring makapasok din sa loob ng tahanan at yan naman ay magdudulot rin ng pagdumi ng hangin sa loob ng inyong bahay. Ano-ano ba ang pwedeng gawin para makalabas ang polusyon sa loob ng bahay? Pinakamainam na gawin ay ang paglilinis at syempre, panatilihing bukas ang mga bintana para well-ventilated ang inyong bahay.
Alam niyo bang ang hangin sa loob ng bahay ay 2 hanggang 5 beses na mas marumi at nakalalason kaysa sa hangin na inyong ihinihinga sa labas? Oo, mas marumi ang hangin sa loob ng bahay kaysa sa labas. Kaya, ang pagpapanatili ng malinis at ligtas na hangin sa tahanan, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya ay mahalaga upang tayo ay magkaroon ng malakas na resistensya at maging malusog. Sa aralin natin ngayon, matututunan mo ang paraan paano nga ba natin mapapanatiling maayos ang kalidad ng hangin sa loob ng tahanan. Narito ang ilang mga paraan. Una, maglagay ng mga halaman sa loob ng tahanan. Tama, maglagay ng halaman sa loob ng tahanan. Pangalawa, linisin ang kagamitan upang di ito pamugaran ng dumi at alikabok. Kaya mahalaga na dapat madalas naglilinis at nagpupunas. Ikatlo, alisin ang mga agiw at walisin ang mga kalat na maaaring pamugaran ng mikrobyo. Alisin ang mga agiw at walisin ang mga kalat na maaaring pamugaran ng mikrobyo. Ika-4, ilabas ang basura at itapon sa tamang lalagyan araw-araw. At pang-5, buksan ang mga bintana upang makadaloy ang hangin. Kunin muli ang inyong lapis at papel at sagutin ang ating gawain para sa oras na ito. Piliin ang letra ng tamang sagot. Handa ka na ba? Una, saan karaniwang namumugad ang dumi at alikabok? Saan karaniwang namumugad ang dumi at alikabok? Letter A, sulok ng tahanan. Letter B, mga nakatagong lalagyan. Letter C, loob ng aparador. O letter D, loob ng palikuran o banyo. Saan karaniwang namumugad ang dumi at alikabok? Letter A, sulok ng tahanan. Letter B, mga nakatagong lalagyan. Letter C, loob ng aparador. O letter D, loob ng palikuran. Kung ang sagot mo ay letter A, sulok ng tahanan, ikaw ay tama. Number 2, ano ang maaari nating gamitin sa paglilinis ng kalat at dumi? Ano ang pwede nating gamitin sa paglilinis ng kalat at dumi? Letter A, aklat. Letter B, balde. Letter C, tubo. O letter D, walis. Letter A, aklat. Letter B, balde. Letter C, tubo. O letter D, walis. Kung ang sagot mo ay letter D, walis, ikaw ay tama. Saan dapat ilagay ang mga basura? Saan dapat ilagay ang mga basura? Letter A, aparador. Letter B, basurahan. Letter C, kwarto. O letter D, mesa. Letter A, aparador. Letter B, basurahan.
Letter C, kwarto. O letter D, mesa. Kung ang iyong sagot ay letter B, basurahan, tama naman. Number 4. Ano ang iyong bubuksan para makadaloy ang hangin? Ano ang iyong bubuksan para makadaloy ang hangin? Letter A, aircon. Letter B, electric fan. Letter C, bintana. O letter D, pintuan. Letter A, aircon. Letter B, electric fan. O letter C, bintana. O letter D, pintuan. Ang tamang sagot ay letter C. Alin sa mga sumusunod ang makatutulong upang maging malinis ang hangin sa loob ng tahanan? Alin sa mga sumusunod ang makakatulong upang maging malinis ang hangin sa loob ng tahanan? Letter A, alikabok. Letter B, halaman. Letter C, dekorasyon. O letter D, pintura. Letter A, alikabok. Letter B, halaman. Letter C, dekorasyon. O letter D, pintura. At ang tamang sagot ay letter B, halaman. Very good. Kids, ang dami nating natutunan ngayong araw na ito. Una na ay ang katangian ng isang malusog na tahanan dapat ay malinis, ligtas at malusog. Pagdating naman sa tubig, ang tubig ay mahalaga. At ang pag-inom ng malinis at sapat na dami ng tubig ay mahalaga upang mapanatiling malakas ang ating katawan, lalo na ngayong panahon ng pandemya. At ang paggamit ng tubig kailangan ding tipirin at hindi sayangin. Ikatlo ay ang malinis na hangin. Ang malinis na hangin ay isa sa mga mahalaga nating pangangailangan. Ito ay kailangan natin sa paghinga upang mabuhay. Kaya inhale, exhale. Inhale, exhale. Sabay-sabay tayong magsabi ng thank you, Lord. Okay, 1, 2, 3. Thank you, Lord. Naku, ang bilis naman ng oras. Dumating na tayo agad sa pagtatapos ng ating lesson. Marami ba kayong mga natutunan, kids? Ano-ano ang mga natutunan ninyo ngayong araw na ito? Parinig nga! Mahusay! Ang dami ninyong na-pick up ng mga lesson. Yan naman yung prayer ng aming puso dito sa Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan na kayo ay may maiuwing lesson sa kada episode na pinapakita namin dito. At, syempre, ang pinakamahalagang lesson din ay yung dapat na isa sa puso at na isa sa isip. Pinakamahalaga na meron tayo, ang bawat bata at ang lahat na tao ay may takot sa Diyos. Paalaala nga sa atin sa Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Maganda na tayong mga bata, kayong mga bata, ay sumusunod sa payo, sa disiplina ng inyong mga magulang kasi sila yung mas may alam, mas may karanasan at kapag kayo ay mga itinutuwid nila sa mga maliliit na bagay o kaya sa malalaking bagay, halimbawa sasabihin ng magulang mo,
Tama na muna yung paglalaro ha sa yung cellphone o tablet o kaya computer o kaya yung pagkikipaglaro sa labas o nasusobrahan ka na, baka mapagod ka na, kailangan mo naman ng panibagong gawain. Kailangan mo na naman ng panibagong focus. Makikinig dahil yan ay bahagi ng pagdidisiplina sa atin ng ating mga magulang. At kapag kayo mga bata ay natutunan ninyo ang tamang disiplina, paglaki ninyo, hindi nyo na makakalimutan yan. Yan ay maisa sa puso at maisa sa isip rin ninyo. At pagdating na kayo ay maging mga magulang na, ganun din ang gagawin ninyo sa inyong mga anak. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro, ang iyong guro dito sa Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Hanggang sa muli! Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan.